Ang nakakagulat na, pag-amin sa NATO, kung wala ang Pilipinas, babagsak tayo. Sa isang emergency meeting ng 6 na bansa ng NATO, isang pahayag na parang bomba ang inilabas mula sa Estados Unidos. Kung isasantabi ang Pilipinas, guguho ang NATO, nayanig ang buong silid ng pagpupulong, ngumisi ang kinatawa ng Germany habang nagbiro naman ang France, ngunit ang tunay na kagulat-gulat na pahayag ay dumating pagkatapos. Ang Hapon na strategist na may nanginginig na boses ay kinailangang umamin, hindi kami makakagawa ng warship kung wala ang Pilipinas. Ang buong bulwagan ay tila nagyelo, isang bansa na gumagawa ng halos kalahati ng mga warship sa mundo. Isang bansa na pinagkakatiwalaan maging ng US Navy na paggawaan ng kanilang mga barko. Isang bansa na minsan ay pinanginig ang China nang magpataw ito ng mga parusa. Ngayon, ihahayag ko ang buong serye ng mga nakakagulat na pangyayari na nagpatahimik sa 16 na bansa ng NATO. Nang tumayo ako sa harap ng A-level strategic meeting room sa ikalawang basement ng punong tanggapan ng NATO sa Brussels, ang mahinang ugong ng fluorescent lights sa pasilyo ay tila kakaibang lakas. Basang-basa ng pawis ang aking mga palad. Pahina 42 ng presentasyon na hawak ko. Alam kong ang nilalaman nito ay magpapayanig sa silid na ito ngayon. Bago magsimula, marahil ay dapat kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Mark Hamilton. Naglingkod ako ng 32 taon sa East Asia Strategy Bureau, US Department of Defense, at nagretiro bilang Deputy Director. Sa kasalukuyan, ako ang Strategic Advisor para sa NATO. Ako ang pangunahing responsable sa pagbuo ng estratehikong alyansang militar sa Pilipinas, Japan at Taiwan. Bilang isang veterano sa Pentagon, bihira akong tensiyonado sa mga pulong, ngunit iba ngayon. Nang itulak ko ang mabigat na oak door at pumasok, isang 12 metrong haba na hugis itlog na mesa ang bumungad sa akin. Sa ibabaw ng mesa ay ang bandila ng NATO at mga pangalan ng bawat bansa. Ang malakas na amoy ng espresso ay kumalat sa buong silid. Nakaupo na ang mga delegasyon ng seguridad mula sa 16 na bansa: Germany, France, United Kingdom, Poland, Norway, Estonia, Finland, Romania, Turkey, Spain, Italy, Canada, Netherlands, Belgium, at nakaupo sa likuran bilang observer ay si Nakamura Tatsuya, isang strategist mula sa Ministry of Defense ng Japan. Si Consul Manuel de la Cruz, kinatawan ng delegasyon ng Pilipinas sa NATO, ay tahimik ding nakaupo sa observer area. Sa upuan ng presiding officer ay si Frederick Hansen, Deputy Secretary General ng NATO. Mula sa Norway, si Hansen ay isang veterano na humubog sa estratehiya ng seguridad ng NATO mula pa noong Cold War. Maayos ang kanyang buhok at tulad ng dati, walang emosyon ang kanyang ekspresyon. Umupo ako sa aking pwesto at muling sinuri ang silid. 16 na pares ng mata ang nakatingin sa iba't ibang direksyon. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang dahilan kung bakit kami narito ay dahil ang digmaan sa Ukraine ay pumasok na sa ikatlong taon nito at ang kakulangan sa kagamitang militar ng NATO ay lumampas na sa Red Alert Threshold. Bumahin ng bahagya si Deputy Secretary General Hansen, hudyat ng pagsisimula ng pulong. Ngayon, tatalakayin natin ang ikatlong sesyon ng estratehiya sa pagbawi ng kagamitang militar ng NATO. Naghanda si Advisor Hamilton ng isang bagong panukala mula sa perspektibo ng Indo-Pacific. Tumayo ako, mas mabilis ang tibok ng aking puso kaysa karaniwan. Pindutin ko ang remote at isang mapa ng mundo ang lumitaw sa malaking screen. Ang rehiyon ng Asia-Pacific ay naka-highlight ng matingkad na pula at sabay-sabay na tumingin ang 16 na pares ng mata sa screen. Huminga ako ng malalim at sinabi, "Mga Ginoo, dito mismo, tatalakayin ko ang kinabukasan ng NATO." Direkta na akong pupunta sa conclusion. Tumigil ako sandali. Naramdaman ko ang bigat ng hangin sa silid. Ang bansang pinakakailangan ng NATO ngayon ay ang Pilipinas. Kailangan nating itaas ang Pilipinas sa posisyon ng pangunahing strategic partner ng NATO. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Nabalot ng katahimikan ang silid at ang nagpuksa sa katahimikan ay ang pag-irap ni Klaus Weber, direktor ng Armaments Bureau ng German Federal Ministry of Defense, na nakaupo sa tapat ko. Ang maikling pag-irap na iyon
ay lubusang nagpabago sa kapaligiran ng silid ng pagpupulong. Inihandog ni Klaus ang kanyang mga braso at sumandal sa kanyang upuan. Ipinakita ng kanyang mukha ang pagkamangha at panunuya. Bilang isang taong naglingkod ng 30 taon sa German military at direktang namahala sa proyekto ng pagbuo ng Leopard tank, mayroon siyang walang hangganang pagmamalaki sa industriya ng depensa ng Europa. Advisor Hamilton, sabi ni Klaus sa malalim na boses, ang NATO ay ang North Atlantic Treaty Organization. Ang Pilipinas ay isang bansa sa kabilang panig ng Pasipiko. Sa heograpiya, kasaysayan at estratehiya, wala silang pagkakatulad sa atin. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas ni Jean Moreau, Chief of Strategic Planning ng French Navy, ang kanyang kamay. Isang ngiti ang sumilay sa ilalim ng kanyang maayos na ahit na bigote. Sumasang-ayon din ako. Ang France ay mayroong ikatlong pinakamalaking puwersa ng hukbong dagat sa mundo at nagpapatakbo ng aircraft carrier na Charles de Gaulle. Ang aming kakayahan sa paggawa ng barko ay higit pa sa sapat. Direkta akong magtatanong, kung mayroon na tayong French Navy, bakit pa natin kailangan ng Pilipinas? Maraming nagsipagtanguan sa silid. Nagsimulang bumigat ang aking dibdib. Sinabi ng kinatawan ng Estonia na si Martin Kaask, iginalang ko ang opinyon ni Advisor Hamilton, ngunit ang Pilipinas ay hindi miyembro ng NATO at walang direktang interes sa seguridad ng Europa. Hindi nga sila direktang nagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Idinagdag din ng kinatawan ng Romania na si Ion Popescu, ang seguridad ng Europa ay dapat nalutasin ng mga Europeo. Ang pag-asa sa isang bansa sa Asya ay lumalabag sa mismong identidad ng NATO. Sandali, umulan ang mga pagtutol mula sa lahat ng sulok. Umiling ang kinatawan ng Italy, ibinaba ng kinatawan ng Spain ang kanyang panulat at bumuntong hininga. Maging ang kinatawan ng Canada ay nagpakita ng pagkalito. Sa 16 na tao, walang sinumang sumuporta sa akin. Muling nagsalita si Klaus. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang tinig. Advisor Hamilton, inaamin kong ang Pilipinas ay isang mahusay na bansa. Ang kanilang kultura ay kahanga-hanga, ngunit iyon ay sa larangan ng kultura at industriya. Ang NATO ay isang alyansang militar. Ano ang magagawa ng isang bansa na may 115 milyong populasyon na minsan ay nahati? Ang populasyon ng Germany ay 13 milyon, France 67 milyon, UK 67 milyon. Ang Europa ay may sapat na kakayahan. Malamig na pawis ang dumaloy sa aking likod. Inaasahan ko ang reaksyong ito, ngunit hindi ko inakala na darating ito ng sabay-sabay at matindi. Idinagdag ni Moreau na may kaswal ng ngiti. Sa totoo lang, sa tingin ko ay dapat nating ipagpaliban ang paksang ito sa susunod na agenda. Sa kasalukuyan, ang pagbibigay ng bala sa Ukraine ang pinakamahalagang issue. Wala tayong panahon para pag-usapan ng Pilipinas. Nagtawanan ng ilan, hindi iyon mahinang tawa, iyon ay tawa na nangangahulugang katawa-tawa ang aking panukala. Tamang-tama. Sa hanay ng mga taga-Masid, bahagyang lumingon si Nakamura at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang komplikadong damdamin, ngunit hindi siya nagsalita. Walang karapatang magsalita ang mga taga-Masid. Tiningnan ako ni Deputy Secretary General Hansen na may neutral na expression. Advisor Hamilton, gusto mo bang sumagot? Muling napako ang 11 na pares ng mata sa akin, kalahating umaasa, kalahating nanunuya. Hindi ako nagmadali. Kinuha ko ang baso ng tubig sa mesa at uminom. 32 taon sa Pentagon ang nagturo sa akin na sa mga ganitong sitwasyon, kailangan kong manatiling kalmado. Inilapag ko ang baso at muling tumingin sa paligid ng silid. Ang mayabang na mukha ni Klaus, ang kaswal ng ngiti ni Moreau, ang naguguluhang tingin ng iba pang mga delegado. At sa hanay ng mga taga-Masid, hindi kumikibo si Nakamura na nakatingin sa akin, habang si Consul Manuel de la Cruz ng Pilipinas ay nanatiling walang ekspresyon, nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Salamat, Mr. Deputy Secretary General. Pinindot ko ang remote at nagbago ang screen. Isang chart ng sitwasyon ng kagamitang militar ng mga miyembro ng NATO ang lumitaw. Bago ako sumagot, may tanong ako. Naging tahimik ang silid. Sa mga narito, sino ang nakakaalam kung gaano eksakto ang kasalukuyang reserba ng bala ng NATO na balot ng katahimikan?
Nakita kong nagtinginan ang mga delegado. Sasabihin ko sa inyo, pagpapatuloy ko, ang kasalukuyang reserba ng bala ng buong NATO ay sapat lamang para sa 7 araw ng all-out warfare. 7 araw. Nakita kong bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Klaus. Hindi ito classified information na ipahayag na ito. Ngunit kapag direkta itong sinabi dito, ibang-iba ang bigat nito. Nagbigay tayo ng labis na bala sa Ukraine na ang sariling reserba ng NATO ay nauubos. Ang buwanang produksyon ng 155mm artillery shell ay 20,000 lamang. Samantala, ang Ukraine ay gumagamit ng 7,000 bawat araw. Ang dami ng bala na ginagawa ng buong NATO sa loob ng 1 buwan ay nauubos ng Ukraine sa loob lamang ng 3 araw. Nagsimulang magbago ang kapaligiran ng silid ng pagpupulong. Nawala na ang tawanan. Lumipat ako sa susunod na slide. Isang chart ng kapasidad ng produksyon ng depensa ng mga bansa sa Europa ang lumitaw. Mas masama pa ang bilang na ito. Ang kasalukuyang kapasidad ng produksyon ng pangunahing battle tank ng Europa ay 12% lamang kumpara noong panahon ng Cold War. Ang Germany ay makakagawa lamang ng 1 hanggang 2 Leopard 2 bawat buwan, 1 o 2. Mr. Director Klaus, tama ba ang bilang na ito? Bahagyang nagkuyom ang panga ni Klaus. Hindi siya sumagot. Hindi na kailangan sumagot dahil ito ang katotohanan. Halos tumigil na ang production line ng Leclerc tank ng France. Ang sumunod na proyekto para sa Challenger tank ng UK ay patuloy na naantala, nawala na ang ngiti ni Moreau. At ito pa ang isang bilang. Lumitaw ang bagong data sa screen. Ito ay ang ratio ng kapasidad ng produksyon at ang backlog ng mga order ng mga kumpanya ng depensa sa Europa. Maraming order, ngunit walang kakayahang gumawa. Kung mag-order ngayon, 5 taon pa bago matanggap. 5 taon, sumandal ang kinatawan ng Finland. Ang kanyang bansa ay may mahabang hangganan na 1,300 km sa Russia. Alam niya, higit kaninuman kung gaano nakakatakot ang bilang na ito. Binabaan ko ng bahagya ang aking boses. Mga Ginoo, iminungkahi ko ito hindi dahil ang Pilipinas ay isang magandang bansa, hindi dahil ang kanilang kultura ay kahanga-hanga o dahil ang kanilang mga industriya ay mahusay. Tumigil ako, kundi dahil sa planetang ito, mayroon lamang isang bansa na kayang punan agad ang kakulangan sa kagamitang militar ng NATO. Inilapag ni Klaus ang kanyang panulat sa mesa. Advisor Hamilton, alam naming lahat na kulang ang NATO sa bala, ngunit bakit ang solusyon ay ang Pilipinas? Mayroon tayong US, Turkey, Canada. Bakit pa kailangan nating isama ang isang bansa sa Asia? Tumango ang kinatawa ng Turkey na si Orhan Demir at sinabi, sumasang-ayon, dapat muna tayong maghanap ng solusyon sa loob ng NATO. Inaasahan ko ang tanong na ito. Isang napakagandang tanong. Mr. Director Klaus, bubuksan ko ang pahina 42 ng dokumento, kaya't magsimula tayo sa US. Kayang punan ng US ang kakulangan sa kagamitang militar ng NATO? Isang chart ng kapasidad ng produksyon ng depensa ng US ang lumitaw. Ang mga shipyard ng US noong panahon ng Cold War ay mayroong mahigit 20 pasilidad. Ngayon ay 2 na lamang. Ang bilang ng manggagawa sa paggawa ng warship ay bumaba mula 180,000 hanggang 24,000. Samantala, ang China ay gumagawa ng 25 warship bawat taon, ang US ay 3 lamang. 3. Nagsimulang magtala ang kinatawan ng UK na si Emily Carter. Bilang isang taong namamahala sa Indo-Pacific, pamilyar siya sa mga bilang na ito. Nahihirapan din ang US na panatilihin ang sarili nitong kagamitang militar. Wala na silang sapat na lakas para punan ang puwang para sa NATO. Alam ba ninyo na ang US Navy ay kailangang umupa ng mga dayuhan para kumpunihin ang kanilang mga warship? Nagulantang ang silid ng pagpupulong. Sino ang kinukuha nila para kumpunihin? Sinadya kong tumigil sandali. Ang Pilipinas. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumimangot ang kinatawan ng Canada. Inayos ng kinatawan ng Netherlands ang kanyang salamin, ngunit nanatiling na across arms si Klaus. Ganoon din si Moreau. Ipinakita ng kanilang mga mukha na hindi pa sapat iyon. Sa sandaling iyon, hindi ko pinalampas ang isang detalye. Nakaupo sa gitna ng mesa, si Zofia Kowalska, pinuno ng procurement ng Polish Ministry of Defense, ay tumigil sa pagsusulat at direktang tumingin sa akin.
Iyon ay isang kakaibang ekspresyon, hindi nanunuya, hindi rin sumasang-ayon tulad ng tingin ng isang taong may pinipigilang kung ano. Hindi nagsalita si Sofia. Sa ngayon, hindi. Tiningnan ni Deputy Secretary General Hansen ang kanyang orasan. Advisor Hamilton, mayroon ka pa bang tiyak na ebidensya? Tumango ako. Mr. Deputy Secretary General, ipipresenta ko ang mga direkta kong nasaksihan sa loob ng 32 taon sa Pentagon. May mga katotohanan tungkol sa Pilipinas na hindi pa ninyo alam at naniniwala ako na matapos malaman ang mga katotohanan na iyon, ganap na magbabago ang kapaligiran ng silid na ito. Muling umirap si Klaus. Tingnan natin, bulong ko sa aking sarili. Sige, tingnan natin. Ang nakita ng aking ama, sa bansang iyon 17 taon na ang nakakaraan at ang nasaksihan ko sa loob ng 32 taon. Lumipat ako sa susunod na pahina ng dokumento. Nagsisimula pa lang ang totoong kwento. Isang bagong slide ang lumitaw. Iyon ay isang pie chart ng market share ng industriya ng paggawa ng barko sa mundo. Isang asul na bahagi ang sumasakop ng higit sa kalahati. Tara na sa pangunahing issue. Una, tungkol sa industriya ng paggawa ng barko. Sumimangot si Klaus. Paggawa ng barko? Sa isang pulong ng armaments ng NATO, gusto mong pag-usapan ang paggawa ng bangka? Mr. Director Klaus, ang NATO ay isang maritime alliance, isang military alliance na konektado sa pamamagitan ng Atlantic Ocean. Kung walang warship, hindi makakaligtas ang NATO. At para magkaroon ng warship, kailangan natin ng mga shipyard. Tahimik si Klaus dahil ito ang katotohanan. Sa kasalukuyan, alam ba ninyo kung gaano karaming porsyento ang sinasakop ng Pilipinas sa kabuuang produksyon ng paggawa ng barko sa buong mundo? Itinuro ko ang asul na bahagi sa screen. Halos 50%. Mahigit kalahati ng mga barko na inilunsad sa lahat ng karagatan ay gawa ng Pilipinas. Naging tahimik ang silid ng pagpupulong. Tila kailangan nila ng panahon upang digest ang bigat ng bilang na halos 50%. Ang taunang produksyon ng paggawa ng barko ng Pilipinas ay mahigit 800 barko. Tulad ng sinabi ko, ang US ay 803. Iyan ang katotohanan. Tumigil sa pagsusulat si Emily Carter, kinatawa ng UK, at tumingala sa akin. Sandali, Advisor Hamilton. Ang bilang na mahigit 800 barko ay kasama ang mga commercial vessel, tama ba? Ang pinag-uusapan natin ay mga warship. Iyon ay isang matalas na obserbasyon at isa ring tanong na inasahan ko. Tama po, kinatawan Carter. Ngunit ang pangunahing punto ay ito. Upang makagawa ng warship, kailangan ng infrastruktura para sa paggawa ng malalaking barko. Kailangan ng mataas na kasanayang manggagawa, mga teknik sa pagwe-welding, at kakayahan sa pagproseso ng espesyal na bakal. Hindi ito makukuha sa isang gabi lamang. Ang kakayahan ay naipon sa loob ng ilang dekada ng paggawa ng commercial vessel na siyang direktang pundasyon para sa kakayahan sa paggawa ng warship. Lumipat ako sa susunod na slide. Isang chart ng market share ng liquid natural gas carrier ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, halos monopolyo ng asul na bahagi. Ito ang merkado ng LNG carrier. Bakit mahalaga ang ganitong uri ng barko? Para maihatid ang LNG, kailangang mapanatili ang napakalamig na temperatura, 160 degrees. Sa temperatura na ito, ang metal ay nagiging malutong tulad ng salamin at ang mga weld ay patuloy na nagko-contract at nag-expand. Ilan ang mga bansa sa planetang ito ang kayang gumawa ng leak-proof gas containment system sa ganitong matinding kapaligiran? Tumingin ako sa paligid ng silid ng pagpupulong. Sa totoo lang, halos ang Pilipinas lang. 82% ng mga LNG carrier sa mundo ay gawa nila. 82%. Itinaas ng kinatawan ng Finland na si Konen ang kanyang kamay. Advisor Hamilton, ang China ay isang power sa paggawa ng barko, tama ba? Alam kong mataas din ang kanilang market share. Isang magandang tanong. Ang China ay malakas sa mga karaniwang uri ng barko tulad ng bulk carrier o container ship. Sa bilang, minsan, ay nalalampasan nila ang Pilipinas. Ngunit para sa mga high-value added vessel tulad ng LNG carrier, mega container ship o offshore drilling platform, lubos na kakaiba ang sitwasyon. Sinubukan ng China ng mahigit isang dekada, ngunit hindi pa rin nila kayang paliitin ang agwat sa teknolohiya. Tumigil ako sandali at binabaan ang aking boses.
Ngunit mga Ginoo, ang tunay na nakakatakot ay nasa ibang lugar. Napako ang lahat ng mata sa akin. Kanina, pinag-usapan ko ang mga shipyard ng US. Mula mahigit 20 ay naging 2 na lamang. Ang workforce mula 180,000 ay naging 24,000. Sa sitwasyong iyon, nahaharap ang US Navy sa seryosong problema sa pagpapanatili ng kanilang fleet. Susunod na slide, data sa outsourcing ng US Navy para sa pagpapanatili ng barko. Ang Mamga Arleigh Burke-class destroyer, Ticonderoga-class cruiser, ang isang bahagi ng pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga warship na ito ay ginagawa sa mga shipyard ng Pilipinas. Ang pinakamakapangyarihang militar sa mundo ay kailangang ipagkatiwala ang pamamahala ng kanilang mga warship sa Pilipinas. Huminto si Emily sa pagsusulat at nagtanong, "Totoo ba iyon?" Ang US Navy ay opisyal na umupa sa Pilipinas upang kumpunihin ang kanilang mga warship, kinatawan Carter. Ito ay pampublikong impormasyon. Ang mga barko ng US Navy's 7th Fleet ay sinusuportahan sa mga shipyard tulad ng mga pangunahing Philippine Maritime Works o Philippine Dockyards. Ito ay dahil sa labis na karga ng mga shipyard sa lupa ng US. Ang oras ng paghihintay para sa pagkukumpuni ay maaaring tumagal mula ilang buwan hanggang higit sa 1 taon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Emily. Bilang namamahala sa Indo-Pacific, alam niya eksakto ang kahulugan ng impormasyong ito. Kaya hayaan akong ibuod. Itinuro ko ang screen. Isang bansa na gumagawa ng halos kalahati ng mga barko sa mundo, nagmomonopolya ng 82% ng merkado ng LNG carrier at nagpapahintulot pa sa pagpapanatili ng mga warship ng US Navy. Maaari pa ba ninyong sabihin na ang bansang ito ay walang kaugnayan sa NATO? Hindi sumagot si Klaus, ngunit inalis niya ang kanyang mga kamay sa pagkakasala sa kanyang dibdib at inilagay ang parehong kamay sa mesa. Iyon ay isang napakaliit na pagbabago, ngunit hindi ko ito pinalampas. Nagsalita si Muru. Ang mga bilang ay kahanga-hanga, Advisor Hamilton. Ngunit batay lamang sa industriya ng paggawa ng barko upang pag-usapan ang posisyon ng strategic partner ng NATO, hindi ba iyon isang napakalaking pagtalon? Ang pagiging magaling sa paggawa ng barko at pagiging security partner ay dalawang magkaibang issue sa dalawang magkaibang antas. Tumango ako. Siyempre po, Chief of Staff Muro. Ang industriya ng paggawa ng barko ay simula pa lamang. Pagkatapos marinig ang susunod na kwento, magbabago ang iyong pag-iisip. Nang itulak ko ang remote, sinabi ni Deputy Secretary General Hansen, "Sandali, Advisor Hamilton." Lahat ng mata ay napako kay Hansen. Tumingin siya sa hanay ng mga tagamasid kung saan nakaupo si Nakamura Tatsuya, strategist Nakamura. Ang Japan ay kapitbahay at karibal ng Pilipinas. Mula sa pananaw ng Japan, mayroon ka bang komento tungkol sa datos ng industriya ng paggawa ng barko? Isang hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko inakala na direkta siyang hihilingin kay Nakamura na magsalita, ngunit sa huli, ito ang naging pagbabago sa pulong ngayon. Bahagyang itinaas ni Nakamura Tatsuya ang kanyang ulo. Sa likod ng pilak na salamin, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng komplikadong pagbabago. Bagamat isang veteranong opisyal na humahawak ng mga isyung estratehiko sa loob ng 28 taon sa Ministry of Defense ng Japan, sa sandaling ito, tila nawala ang kanyang karaniwang kapanatagan. Naging tahimik ang silid ng pagpupulong. Napako ang 16 na pares ng mata sa tagamasid na nakaupo sa dulo ng mesa. Hindi nagsalita si Nakamura. Lumipas ang 10 segundo, 10 segundo, 15 segundo, isang mahabang katahimikan na sapat upang mawala ang usok mula sa tasa ng espresso. Hindi na nakapagtiis si Klaus at nagsalita. "Strategist Nakamura, magsasalita ka ba o ipagpapatuloy na natin?" Tamang-tama, inalis ni Nakamura ang kanyang salamin, dahan-dahang pinunasan ang mga lente at muling isinuot. Nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit may kakaibang panginginig na mararamdaman. "Mr. Deputy Secretary General, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magsalita." Tumayo si Nakamura. "Nagtrabaho ako ng 28 taon sa Ministry of Defense ng Japan, kung saan 15 taon ang inilaan ko sa pag-aanalisa ng ugnayang seguridad sa Pilipinas. Sa totoo lang, nang marinig ko ang presentasyon ni Advisor Hamilton,
medyo naramdaman ko ang pagka-discomfiture. Nabalot ng tensyon ang silid ng pagpupulong. Napakasimple ng dahilan kung bakit ako na-discomfiture, dahil iyon ang totoo. Malaking mata ni Klaus, kumunot din ang noo ni Moreau. Tila walang sinumang umasa na isang opisyal ng Japan ang magsasabi at aaminin ang kakayahan ng Pilipinas. Nagpatuloy si Nakamura, ang Japan ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang aming Maritime Self-Defense Force ay may nangungunang hukbong dagat sa Asya, ngunit may isang katotohanan na hindi kailanman nais aminin ng Japan. Huminga ng malalim si Nakamura at sinabi, hindi kayang gumawa ng warship ang Japan kung wala ang Pilipinas. Ang buong silid ng pagpupulong ay tila nagyelo. Sa literal na kahulugan, walang sinumang gumalaw. Isang malaking bahagi ng espesyal na bakal, high-pressure piping system, at mga pangunahing bahagi sa mga barko ng Maritime Self-Defense Force ay ini-import mula sa Pilipinas. May mga bahagi na kayang gawin ng Japan, ngunit ang gastos ay 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa mga produkto ng Pilipinas. Kung isasaalang-alang ang economic efficiency, wala kaming ibang pagpipilian kundi umasa sa kanila. Sumandal si Klaus at nagtanong, "Sandali, strategist Nakamura. Sinabi mong umaasa ang Japan sa mga kagamitang militar ng Pilipinas sa anong eksaktong antas?" Bumagsak ang gilid ng bibig ni Nakamura sa mapait na paraan. Hindi lang sa sektor ng paggawa ng barko, tingnan din ang digital sector ng Japan. Ang aming taunang digital trade deficit ay 33 bilyon. Ang mga platform tulad ng mga umuusbong na kumpanya ng teknolohiya ng Pilipinas ay kumukuha ng malaking market share sa Japanese market. Sa larangan ng disenyo ng semiconductor at display screen, napakataas din ng pag-asa sa Pilipinas. Mabilis na nagtala si Emily sa kanyang notebook. Nakita kong sinalungguhitan niya ang bilang na 63 bilyon. Binabaan pa ni Nakamura ang kanyang boses, may isa pa akong gustong idagdag. Ilang taon na ang nakakaraan, nilimitahan ng Japan ang pag-export ng mga pangunahing materyales ng semiconductor sa Pilipinas. Iyon ay 3 mahahalagang materyales sa proseso ng produksyon. Naniniwala ang gobyerno ng Japan na ito ay magbibigay ng malakas na dagok sa industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Ngunit alam ba ninyo kung ano ang resulta? Natahimik sandali si Nakamura. Tila hindi madaling sabihin ang mga susunod na salita. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Wala pang isang taon, ang Pilipinas ay nakapag-develop na ng sarili nitong teknolohiyang pamalit. Halos walang saysay ang mga paghihigpit ng Japan at sa kabaligtaran, ang mga kumpanya lamang ng materyales ng Japan ang nawalan ng kanilang pinakamalaking customer. Alam ba ninyo kung ano ang isinulat ng mga pangunahing pahayagan ng Japan? Tumingin si Nakamura sa kanyang mga dokumento sa mesa. Binalaan nila ang punong ministro na huwag makipag-away sa Pilipinas. Sinabi nila na kung gagawing kaaway ang Pilipinas, mas malaki ang pinsala na tatamuhin ng Japan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid ng pagpupulong. Walang sinumang umasa na ang mga salitang ito ay magmumula sa bibig ng isang opisyal ng Japan. Ito ang sandali na isang bansa na karibal sa isang opisyal na forum ay umamin sa kakayahan ng kalaban. Tamang-tama, itinaas ni Sofia Kowalska na nakaupo sa gitna ng mesa ang kanyang kamay. "Mr. Deputy Secretary General, maaari ba akong magsalita?" Tumango si Hansen, tumayo si Sofia. Sa unang pagkakataon sa pulong na ito, isang taong may praktikal na karanasan sa sandata ang direktang nagsalita. Nakikiramay ako sa pahayag ni strategist Nakamura. Ang Poland ay isang bansa na direktang nakikipag-ugnayan sa depensa sa Pilipinas. Hindi ako nagsasalita sa teorya kundi sa karanasan. Napako ang tingin ni Klaus kay Sofia. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Ipinaalam ni Advisor Hamilton sa atin ang datos tungkol sa industriya ng paggawa ng barko. Gusto kong idagdag ang isang bagay. Hindi lang sa industriya ng paggawa ng barko kundi pati na rin sa sektor ng depensa, ang kakayahan ng Pilipinas ay napakasubstansyal. Ito ang katotohanan na direkta kong naranasan. Tumingin si Sofia sa akin. Advisor Hamilton, maaari mo bang ipagpatuloy ang bahagi tungkol sa depensa? Mayroon akong ilang bagay na idaragdag. Malakas ang tibok ng aking puso. Hindi pa ako nakakapunta sa slide tungkol sa depensa.
ngunit binuksan na ni Sofia ang daan. Ang unang kaalyado ay lumitaw. Bahagyang kumuyom ang panga ni Klaus, ngunit hindi siya nagsalita. Nagsimula nang magbago ang kapaligiran. Sa sandaling ito, bago ako lumipat sa slide ng depensa, nagsalita na si Klaus. Wala na ang nanunuyang tono niya kanina, sa halip ay isang matalim na tono ng isang analyst. Advisor Hamilton, inaamin kong malakas ang Pilipinas sa paggawa ng barko at semiconductor. Narinig din namin ang patutuo ni strategist Nakamura. Kinatok ni Klaus ang kanyang daliri sa mesa. Ngunit mayroong isang pangunahing tanong. Bakit kailangan ang Pilipinas? Ang China ay isa ring power sa paggawa ng barko at namumuhunan ng bilyon-bilyong dolyar sa semiconductor. Mabilis ding lumalago ang kanilang industriya ng depensa. Hindi ba natin kayang palitan ng Pilipinas ng China? Sa isip ko, nandito na, inaasahan ko ang tanong na ito. Mr. Director Klaus, iyan ay isang napakahalagang tanong. Ipinalabas ko ang isang bagong dokumento sa screen. Iyon ay isang chart na nag-aanalisa ng pag-asa ng China sa Pilipinas. Direkta na akong pupunta sa konklusyon. Hindi maaaring maging alternatibo ang China sa Pilipinas. Sa kabaligtaran, ang China mismo ang bansang hindi kayang gumana kung wala ang Pilipinas. Tinaas ni Klaus ang kanyang kilay. Tingnan ang industriya ng semiconductor ng China. 47% ng memory chip na ini-import ng China ay produkto ng Pilipinas. Ang OLED screen na ginagamit sa smartphone at laptop, 54% ay gawa ng Pilipinas. Maging sa teknolohiya sa pagproseso ng rare earth, isang pangunahing material para sa baterya, ang pag-asa sa Pilipinas ay umabot sa 73%. Bawat beses na babasahin ko ang isang numero, bahagyang nagbabago ang kapaligiran sa silid. Tanong ni Moreau, sandali, Advisor Hamilton, alam ng lahat na namumuhunan ng China ng trilyon-trilyon para taasan ang self-sufficiency rate nito sa semiconductor. Sa paglipas ng panahon, bababa ang pag-asa sa Pilipinas, hindi ba? Chief of Staff Moreau, ang halaga na inilaan ng China sa semiconductor sa nakaraang 10 taon ay lumampas na sa 150 bilyon. Ngunit ano ang resulta? Lalong lumalaki ang agwat sa mga advanced na proseso. Ang 5nm process ay TSMC at Samsung lang ang kayang gawin. Hindi ito problema na malulutas sa pamamagitan lamang ng pagbuhos ng pera. Umiling si Klaus at sinabi, iyan ay tungkol sa semiconductor, hindi gaanong kaugnay iyan sa seguridad ng NATO. Ang pinag-uusapan natin ay kakayahan militar, siyempre. Kaya pag-usapan natin ang konteksto ng militar, lumipat ako sa susunod na slide. Isang timeline ng economic sanctions ng China laban sa Pilipinas ang lumitaw. Naalala ba ninyo kung ano ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan nang palakasin ng Pilipinas ang kooperasyong depensa sa US at pinayagan ang mga warship ng US na dumaong? Sinabi ng kinatawan ng Estonia, gumanti ang China sa ekonomiya ng Pilipinas. Ipinagbawal ang mga produktong kultural, nilimitahan ang turismo at nagdulot ng pinsala sa mga negosyo ng Pilipinas. Eksakto, nagpataw ang China ng komprehensibong economic pressure sa Pilipinas. Naniniwala sila na ito ay magdudulot ng seryosong pinsala sa ekonomiya ng Pilipinas. Itinuro ko ang timeline sa chart, ngunit ang talagang nangyari ay kabaligtaran. Natahimik ang silid ng pagpupulong. Nang sinubukan ng China na limitahan ang pag-import ng semiconductor ng Pilipinas, ang mga pabrika ng smartphone at electronic device mismo ng China ang unang naapektuhan. 47% ng memory chip, 54% ng OLED screen ay gawa ng Pilipinas. Kung puputulin ang supply na ito, ang mga negosyo ng China ang unang hihinto sa produksyon. Inalis ng kinatawan ng Netherlands ang kanyang salamin at bumulong, kaya backfire. Eksakto. Sinubukan ng China na parusahan ang Pilipinas, ngunit nakita nilang nabalisa ang kanilang sariling industriya sa bansa, kaya't pagkatapos ng ilang buwan, tahimik nilang niluwagan ang mga parusa. Para sa imahe, hindi sila naglabas ng opisyal na pahayag, ngunit sa katotohanan, halos lahat ng parusa ay tahimik na kinansela. Tumigil ako at tumingin sa paligid ng silid. Mga Ginoo, ano ang kahulugan nito? Ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ang China, ay sinubukan parusahan ng Pilipinas, ngunit kinailangan nilang umatras dahil naapektuhan ang kanilang sariling ekonomiya.
Kung ang Pilipinas ay isang bansang mapapalitan, mangyayari ba ito? Uminom si Klaus ng tubig, lubos na iba na ang kanyang ekspresyon kaysa kanina. Nawala ang panunuya, sa halip ay isang tingin ng isang taong may pinagkakalkula. Itinaas ng kinatawan ng Turkey na si Demir ang kanyang kamay. Advisor Hamilton, may tanong ako. Alam naming malakas ang Pilipinas sa paggawa ng barko at semiconductor. Ngunit ano ang praktikal na kahulugan nito para sa NATO? Partikular, paano nila kayang punan ang kakulangan sa kagamitang militar ng NATO? Pakiipaliwanag ng malinaw. Isang magandang tanong, iyon ang sasabihin ko. Binuksan ko ang bahagi ng depensa sa aking dokumento. Ang kuwento na sasabihin ko ay hindi teorya, ito ay katotohanang nangyayari. Nagningning ang mga mata ni Sofia Kowalska. Alam niya kung ano ang susunod na kwento. Dalawang larawan ng tangke ang lumitaw sa screen. Sa kaliwa ay ang Leopard 2A7 ng Germany. Sa kanan ay isang modernong tangke ng Pilipinas. Ipakikita ko sa inyo ang katotohanan ng industriya ng depensa ng Europa ng konkreto. Itinuro ko ang larawan sa kaliwa. Leopard 2, isa sa mga pinakamahusay na tangke sa mundo. Hindi mapag-aalinlanganan ang pagganap nito, ngunit hindi sa pagganap ang problema. Susunod na slide. Schedule ng paghahatid ng mga pangunahing kumpanya ng depensa sa Europa. Ang mga panahon ng pagkaantala ay minarkahan ng pula na sumasakop sa malaking bahagi. Sa kasalukuyan, kung mag-o-order ng Leopard 2, aabutin ng 60 buwan bago matanggap 5 taon. Matapos sumiklab ang digmaan sa Ukraine, agarang nag-order ng tangke ang mga bansa sa Europa, ngunit ang production line ay lumiit mula noong Cold War kaya't hindi kayang matugunan ang dami. Namula ang mukha ni Klaus. Bilang pinuno ng industriya ng depensa ng Germany, naramdaman niya ang pagka-discomfiture nang ilabas ang katotohanang ito sa publiko. Advisor Hamilton, lumalim ang boses ni Klaus. Ang pagkaantala sa produksyon ay dahil sa biglaang pagtaas ng pangangailangan, hindi iyan problema sa teknolohiya ng depensa ng Germany. Kung palalawakin ang production line, malulutas ang problema. Tama po, Mr. Director Klaus. Hindi iyan problema sa teknolohiya, ngunit gaano pa karaming taon ang kailangan para palawakin ang production line. Ang pagtatayo ng pabrika, pagsasanay ng workforce, pagtatatag ng supply chain ng mga bahagi ay aabutin ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon. Sa panahong iyon, ano ang mangyayari sa Ukraine? Maghihintay ba ang Russia sa atin? Tahimik si Klaus. Ngayon, tingnan natin ang larawan sa kanan. Ang tangke ng Pilipinas ay pinalaki. Ang Pilipinas ay lumagda sa isang kontrata sa pag-export ng tangke, self-propelled artillery at light combat aircraft sa Poland. Ang kabuuang halaga ng kontrata ay 41 billion, isa sa pinakamalaking single defense export contract sa kasaysayan ng NATO. Malaking mata ng kinatawan ng Spain. 41 bilyon. Eksakto ba ang laki niyan? Eksakto. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa pera ay ang bilis ng paghahatid. Tumingin ako kay Sofia. Miss, Director Kowalska, maaari po ba kayong direktang magsalita? Tumayo si Sofia. Lahat ng mata sa silid ay napako sa kanya. Ang boses ni Sofia ay matigas. Taglay ang bigat ng isang taong may praktikal na karanasan. Mga Ginoo, bilang pinuno ng procurement ng Ministry of Defense ng Poland, ako ang direktang namamahala sa proseso ng pag-import ng armas ng Pilipinas mula simula hanggang matapos. Hindi ito teorya kundi ang nakita ko mismo. Tumingin si Sofia ng diretso kay Klaus. 18 buwan matapos lumagda sa kontrata, ang mga tangke at self-propelled artillery na gawa sa Pilipinas ay nasa Warsaw na. Bagong-bago ang mga ito, buo pa sa packaging. Nang buksan namin ang container, hindi ako makapaniwala. 18 buwan. Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamay sa mesa. Alam ba ninyo kung gaano na kami katagal naghihintay para sa mga Leopard na in-order mula sa Germany? Ang ibinigay ng Pilipinas sa loob ng 18 buwan ay hindi pa rin maipadala ng Germany pagkatapos ng 5 taon. Naging tahimik ang silid ng pagpupulong. Ang mukha ni Klaus ay matigas na parang bato. Ito ang sandali na ang pinuno ng procurement ng Poland, isang kaalyado ng NATO, ay hayagang itinuro ang katotohanan ng industriya ng depensa ng Germany. Nagpatuloy si Sofia. Hindi lang yon, ang mga light combat aircraft ay inihatid din ayon sa iskidule.
At nagbigay din ang Pilipinas ng programa sa pagsasanay para sa mga piloto ng Poland. Mula sa pagtatayo ng training facility hanggang sa pag-install ng simulation system, lahat ay kasama sa isang package. Tanong ni Emily, Miss, Director Kowalska, ano ang aktwal na pagganap ng mga kagamitan ng Pilipinas? Alam naming mabilis ang paghahatid, ngunit natugunan ba ang pagganap sa inaasahan? Tumango si Sofia. Ang self-propelled artillery ay inilagay na sa aktwal na serbisyo sa Polish military. Ang precision firing, bilis ng automatic reloading, mobility, lahat ay nakakatugon sa aming mga pamantayan. Kumpara sa PZH-2000 ng Germany, hindi ito nahuhuli at sa ilang aspeto ay mas mahusay pa. Sumandal si Klaus, ang kanyang boses ay lumalim ng husto. Miss Director Kowalska, ang dahilan ba kung bakit pinili ng Poland ang armas ng Pilipinas ay dahil lang sa pagganap at oras ng paghahatid? Mayroon bang politikal na pagsasaalang-alang? Sumagot si Sofia nang walang pag-aalinlangan. Mr. Director Klaus, ang Poland ay isang bansa na may hangganan sa Russia. Para sa amin, ang pagkuha ng armas ay isang issue ng survival. Wala kaming oras para pumili ng kagamitan batay sa politikal na pagsasaalang-alang. Ang isang advanced tank na darating pagkatapos ng 5 taon ay walang halaga kumpara sa isang mahusay na tangke na maaaring ma-deploy pagkatapos ng 18 buwan. Nang marinig iyon, tumango ang kinatawan ng Finland. Nagbago rin ang tingin ng kinatawan ng Estonia. Nagsimulang magbago ang reaksyon ng mga bansa na nasa hangganan ng Russia. Iyon ay natural dahil sila ang pinakamalinaw na nakadarama ng banta mula sa Russia. Ang kinatawan ng Romania na si Popescu sa unang pagkakataon ay nagbago ng pananaw, Advisor Hamilton. Sa totoo lang, hindi ko inakala na ang kakayahan ng depensa ng Pilipinas ay nasa ganitong antas. Tumango ako, nagbabasa ng kapaligiran sa silid. Mula sa sitwasyong 16 na tao ang tumututol, matapos ang patutuo ni Sofia, hindi bababa sa 7-8 tao ang nagbago ng saloobin. Bagamat hindi pa lubusang sumusuporta, kahit papaano ay naging tagapakinig sila. Gayunpaman, nanatiling matigas ang ekspresyon ni Klaus at Moro. Kung hindi masisira ang pader ng dalawang ito, walang konklusyon na makakamit. Bumuklat ako ng isa pang pahina ng dokumento. Mga Ginoo, hanggang ngayon, napag-usapan na natin ang paggawa ng barko, semiconductor at depensa. Lahat iyon ay mahalagang nilalaman, ngunit hindi ko pa nasasabi ang pinakapangunahing bahagi. Sumandal si Deputy Secretary General Hansen sa kanyang upuan at sinabi, "Pangunahing, ibig mong sabihin ang dahilan kung bakit tanging ang Pilipinas lamang ang kayang gawin ito." Tama po, iyon ang dahilan. Inilapag ko ang remote. Hindi ko pinatay ang screen, ngunit hindi ko na ginamit ang mga slide. Sa tingin ko, ang kuwentong ito ay dapat sabihin sa boses ng tao, hindi sa datos. Ang mga numero na ipinakita ko sa inyo, halos 50% market share sa paggawa ng barko, 82% monopolyo sa LNG carrier, 41 bilyong kontrata sa depensa, paghahatid sa loob ng 18 buwan. Sa likod ng lahat ng mga bilang na ito, ay mayroong isang bagay na magkakatulad, naging tahimik ang silid ng pagpupulong. Tinatawag ko itong puhunan ng tiwala, sumimangot si Klaus. Puhunan ng tiwala, hindi iyan tunog ng economic term. Tama po, iyan ang aking termino. Ngunit kung maiintindihan ninyo ito, tatanggapin ninyo ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isang bansang hindi maaaring palitan. Humakbang ako ng isang beses. Maraming dekada na ang nakalipas. Sa panahon ng pinakamapaminsalang digmaan, ang mga Pilipino ay bumuo ng mga lihim na daanan na dumaan sa malalalim na gubat at mapanganib na bundok. Ginawa nila iyon sa pamamagitan ng paggawa, paghuhukay, at lakas ng tao. Sa ilalim ng walang tigil na pagbobomba ng pinakamakapangyarihang kaaway sa mundo, sila ay bumagsak at muling bumangon. Nasira ang mga daanan, muli nilang itinayo. Nagawa nila ang imposibleng gawain, tumigil ako. Nang makamit ng bansa ang kalayaan noong 1946, ang kaban ng bayan ay walang laman. Ano ang ginawa ng mga Pilipino noon? Naglunsad sila ng linggo ng pagkakaisa o pambansang pag-ambag. Kusang loob na nagbigay ang mga tao ng ginto, singsing ng kasal, pulseras, mga pamanang alaala. Dinala nila ang lahat ng ito
upang ibigay sa gobyerno. Iniligtas nila ang bansa mula sa pagbagsak gamit ang kanilang sariling yaman. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng pagkamangha ang mukha ni Moreau, kusang loob, na nagbigay ang mga tao. Opo, hindi namilit ang gobyerno. Kusang loob na kumilos ang mga tao, pumila sila mula umaga. Isang matandang babae ang umiyak habang ibinibigay ang kanyang nag-iisang gintong singsing. Isang kakaibang kapaligiran ang bumalot sa silid ng pagpupulong. Ito ay isang kuwento na hindi maipaliwanag ng mga numero o datos at ang halimbawa ng malaking proyekto, e.g., bagong infrastruktura ng enerhiya sa Pilipinas. Nagwagi ang Pilipinas laban sa US at France upang makuha ang proyektong ito. Alam ba ninyo kung bakit sila nanalo? Hindi dahil sa mura ang presyo, kundi dahil nagtitiwala ang mundo sa track record ng Pilipinas na laging nasa oras. Ang puhunan ng tiwala na kanilang binuo sa loob ng ilang dekada ang siyang nagpasiya. Huminga ako ng malalim. Ang susunod na bahagi ng kuwento ay ang pinakamahirap para sa akin. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit napakalinaw ng aking kaalaman tungkol sa Pilipinas. Marahil ay iniisip ninyo na natural lamang ito dahil sa 32 taon kong pamamahala sa estratehiya ng East Asia. Bahagyang nanginginig ang aking boses. Naramdaman ko ang pagkalito, ngunit iba ang tunay na dahilan. Lubos na tahimik ang silid ng pagpupulong. Ang aking ama ay isang infantry officer ng US Army. 60 taon na ang nakakaraan, nasa Pilipinas siya. Nanginginig ng bahagya ang aking kamay sa mesa. Nang dumating ang aking ama doon, ang bansang iyon ay isang tumpok ng abo. Katatapos lamang ng digmaan, walang aspalto. Karamihan sa mga nayon ay walang kuryente. Nakita ko ang mga larawan na kinunan ng aking ama, ang mga bahay kubo sa lupa, mga batang walang sapin ang paa. Bahagyang lumabo ang aking paningin, sinubukan kong pigilan ngunit hindi ko lubos na maitago. Pagkatapos bumalik mula sa Pilipinas, hindi kailanman nakalimutan ng aking ama ang bansang iyon. Kahit matapos magretiro, sa tuwing may balita tungkol sa Pilipinas, pinapanood niya. Kung may bagong restaurant ng Pilipino na magbubukas, tiyak na susubukan niya. Tumigil ako, huminga ng malalim. Bago siya namatay, sa kanyang higaan sa ospital, hinawakan ng aking ama ang aking kamay at sinabi ito, "Walang sinumang kumilos sa silid." Iba ang bansang iyon, Mark. Sa gitna ng tumpok ng abo, nagtatayo pa rin sila ng mga paaralan. Walang pagkain, ngunit ang mga bata ay nagdadala pa rin ng kanilang mga libro sa paaralan. Ang kanilang mga mata ay nagniningning. Tiyak na babangon ng bansang iyon, nawala ang aking boses. Tama ang propesiya ng aking ama. Ang bansang iyon, mula sa tumpok ng abo, pagkatapos ng 60 taon, ay naging isang bansa na gumagawa ng halos kalahati ng mga barko sa mundo, nagkukumpuni ng mga warship para sa US Navy, at nag-export ng tangke sa isang miyembro ng NATO. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid ng silid ng pagpupulong. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ganap na nawala ang panunuya. Kumurap si Emily, tumigil sa pagsusulat. Pinagsama ng kinatawan ng Finland ang kanyang mga kamay, nakatingin sa mesa, namumula ang mga sulok ng mata ng kinatawan ng Estonia, maging si Moreau ay patuloy na kumukuha ng baso ng tubig at inilalapag na may malalim na pag-iisip. Mga Ginoo, muling bawi ko ang aking boses. Ang Pilipinas ay nakakuha ng halos 50% market share sa paggawa ng barko, hindi lamang dahil sa teknolohiya. Nanamomonopolya nila ang 1-2% ng merkado ng LNG carrier hindi lamang dahil sa kanilang mga pasilidad. Naghahatid sila ng tangke sa loob ng 18 buwan, hindi dahil malaki ang kanilang mga pabrika. Huminto ako sandali. Iyon ay dahil sa mga taong handang magtrabaho. Sa ilalim ng pagbobomba, iyon ay sa mga mamamayan na handang ipila ang kanilang mga singsing ng kasal dahil ang bansa ay nasa panganib. Iyon ay mga inhinyero na kayang lumikha ng alternatibong teknolohiya sa loob lamang ng isang taon kapag naputol ang supply. Ito ang puhunan ng tiwala, isang bagay na hindi mabibili ng pera at hindi mabilis na malilikha ng panahon. Ito ay ang kabuuan ng tiwala na naipon sa loob ng ilang dekada. Nakita kong nanginginig ng bahagya ang kamay ni Klaus na may hawak na baso ng tubig. Wala na ang bakas ng pagkamayabang kanina. Sa unang pagkakataon,
Nagbago ng posisyon si Deputy Secretary General Hansen. Sumandal siya, Advisor Hamilton. Malalim at seryoso ang boses ni Hansen. Pumunta tayo sa conclusion. Pagsama-samahin ang lahat ng mga argumento na ito. Ano ang iyong huling panukala? Tumango ako. Mr. Deputy Secretary General, ang conclusion ay nasa ikatlong bahagi. Ngunit bago iyon, nais kong bigyang diin ang isa pang bagay. Tumingin ako sa kinatawan ng Pilipinas na si Consul Manuel de la Cruz na nakaupo sa observer row. Nanatili siyang walang ekspresyon ngunit may nagbago. Bahagyang tumuwid ang kanyang mga balikat. Sa silid na ito, mayroong kinatawan ng delegasyon ng Pilipinas na nakaupo bilang observer. Sa buong pulong, wala siyang sinabing kahit isang salita. Alam ko kung gaano kahirap ang manatiling tahimik sa isang pulong kung saan ang kanyang bansa ay pinag-uusapan. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Consul Manuel de la Cruz ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ngunit ang Pilipinas ay ganoon talaga. Hindi sila nagsasalita ng marami. Ipinapakita nila sa pamamagitan ng resulta, sa mga pagsubok sa kasaysayan, sa krisis sa ekonomiya, sa harap ng mga parusa, pinatunayan nila hindi sa salita kundi sa gawa. Ganap na nagbago ang kapaligiran sa silid. Mahirap paniwalaan na ito ang silid kung saan sabay-sabay na tumutol ang 16 na tao kanina. Tiningnan ni Klaus ang kanyang orasan. Tiningnan niya ako at sinabi, Advisor Hamilton, magpatuloy ka. Iba na ang boses na halos hindi ko naisip na iyon ay galing sa iisang tao. Binuksan ko ang huling bahagi ng presentasyon. Panahon na para sabihin ang tunay na konklusyon. Tiningnan ni Deputy Secretary General Hansen ang kanyang orasan. Ang pulong ay tumagal na ng mahigit 2 oras. Bagamat nasa basement meeting room na walang bintana, lubos na iba na ang kapaligiran. Ang inisyal na panunuya at paghamak ay nawala. Sa halip ay isang mabigat at seryosong kapaligiran ang bumalot sa mesa. Advisor Hamilton, narinig namin ang iyong conclusion. Tumango ako at tumayo. Patayin ko ang screen. Hindi na kailangan ng slide. Sapat na ang ipinakita kong mga numero at datos sa loob ng mahigit 2 oras. Ang huling salita ay dapat tungkol sa esensya, hindi sa mga numero. Mga Ginoo, may tanong ako. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid ng silid. D16 na mukha na may ganap na iba't ibang ekspresyon kumpara 2 oras na ang nakakaraan. Sa ika-21 siglo, ano ang mga kondisyon para maging isang superpower? Nabalot ng katahimikan. Noong Cold War, napakasimple ng sagot. Nuclear weapons, teritoryo at populasyon. Sapat na ang tatlong iyon para maging superpower. May 22 milyong square kilometers na teritoryo ang Soviet Union at 30,000 nuclear warhead. Ngunit gumuho ang Soviet Union. Tumango si Emily. Tingnan ang mundo ngayon. May langis at natural gas ang Russia. Ang Europa ay dating labis na umaasa sa enerhiya ng Russia. Ngunit ang solar, wind at nuclear energy ay mabilis na pumapalit. Kapag natapos ang proseso ng paglipat ng enerhiya, mawawalan ng kapangyarihan ang pinakamalaking sandata ng Russia. Dahan-dahang tumango ang kinatawan ng Finland. Ang pag-alis sa pag-asa sa enerhiya ng Russia ay isang pambansang misyon ng Finland. Mayroong manufacturing industry ang China, tinawag silang pabrika ng mundo. Ngunit ang Pilipinas, India, Indonesia ay mabilis na humahabol. Ang bentahe ng China sa murang produksyon ay bumababa bawat taon. Inalis ng kinatawan ng Turkey na si Demir ang kanyang mga kamay sa pagkakasala at nagsimulang magtala. Paano naman ang US? Mayroon pa ring kapangyarihang militar ang US, teknolohiya at ang pamumuno ng dolyar. Ngunit tulad ng nakita ninyo kanina, ang mga shipyard ay bumaba na sa 2 at 87% ng workforce sa paggawa ng warship ay nawala. Maging ang US ay pumasok na sa panahon na hindi na kayang mag-supply ng sarili sa lahat ng larangan. Huminto ako sandali. Mga Ginoo, ang kondisyon ng isang superpower sa ika-21 siglo ay hindi teritoryo, hindi populasyon, at hindi rin nuclear weapons. Nanginginig ang hininga ng buong silid. Ito ay ang hindi matatawaran na kapangyarihan. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa silid ng pagpupulong. Isang bansa na kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang bansa. Isang bansa na kung wala ito, hindi kayang gumana ang mundo. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng ika-21 siglo.
Dahan-dahan akong lumakad sa paligid ng mesa at sinabi, halos 50% ng mga barko sa mundo. Mayroon bang bansa na kayang palitan? Wala. 82% ng LNG carrier. Mayroon bang bansa na may teknolohiya upang palitan? Wala. Mahigit kalahati ng advanced memory chip market, nagbuhos ang China ng 150 bilyon ngunit hindi pa rin makahabol. Inilapag ni Moro ang baso ng tubig, kapasidad ng produksyon upang maihatid ang tangke sa loob ng 18 buwan. Walang bansa sa Europa ang kayang gawin ito. Kinumpirma iyan dito mismo ngayon. Tahimik na tumango si Sofia. Kung wala ang Russia, mayroon tayong solar energy. Kung wala ang China, mayroon tayong Pilipinas, India. Ngunit kung wala ang Pilipinas, tumigil ako at tumingin sa paligid ng silid. Walang alternatibo. Ang pandaigdigang industriya ng pagpapadala ay hihinto. Ang supply chain ng semiconductor ay guguho at ang iskediul ng pagbawi ng kagamitang militar ng NATO ay maaantala ng maraming taon. Kung wala ang Pilipinas, babagsak tayo. Ang huling pangungusap na iyon ay bumigat sa kapaligiran ng silid ng pagpupulong. Ang katahimikan ay tumagal ng 10 segundo, 20 segundo, tanging ang mahinang tunog ng bentilador sa kisame ang naririnig. At ang nagpuksa sa katahimikan ay isang taong hindi inaasahan. Dahan-dahang tumayo si Klaus Weber mula sa kanyang upuan. Napako ang lahat ng mata sa direktor ng German Armaments Bureau. Siya ang unang umirap at nanuya sa Pilipinas 2 oras na ang nakakaraan. Siya ang nagkrusbraso at sinabing iyon ay maliit lamang na bansa sa Asya. Ang ekspresyon ni Klaus ay napakakomplikado, hindi galit, hindi rin nahihiya, kundi ang mukha ng isang taong nasa proseso ng pagtanggap ng isang bagay. Ang kanyang kulay abong mga mata ay dumapo sa mesa ng isang beses at pagkatapos ay direktang tumingin sa akin. Advisor Hamilton, malalim at paos ang kanyang boses. Naglingkod ako ng 30 taon sa German Federal Army. Inialay ko ang kalahati ng aking buhay sa pagbuo ng Leopard tank. Nabuhay ako na may pagmamalaki na ang depensa ng Germany ang pinakamahusay sa mundo. Tumigil sandali si Klaus, nakakuyom ang kanyang kamay sa gilid ng mesa. Ngunit ngayon, dito, may napagtanto ako. Ang pagmamay-ari ng pinakamahusay na teknolohiya at ang kakayahang gumawa at maghatid ay dalawang magkaibang isyu sa dalawang magkaibang antas. Nanginginig ang hininga ng buong silid. Ang Leopard 2, ang pinakamahusay na tangke sa mundo. Hindi nagbabago ang aking pag-iisip. Ngunit ang isang pinakamahusay na tangke na aabutin ng 60 buwan bago maihatid, mas makabuluhan ba sa battlefield kaysa sa isang mahusay na tangke na kayang dumating pagkatapos ng 18 buwan? Umiling si Klaus na tila sinasagot ang sarili niyang tanong. Hindi. Hindi isinasagawa ang digmaan sa pamamagitan ng mga specs sa katalog. Malaki ang mata ni Sofia. Ang pagsasalita ng direktor ng German Armaments Bureau ng mga salitang ito ay marahil hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng depensa ng Europa. Tumingin sa akin si Klaus, Advisor Hamilton. Nagkamali ako. Tumagos ang pahayag sa silid ng pagpupulong. Tila nahulog ang puso ko. Ang salitang nagkamali ako na nagmula sa bibig ng taong umirap at nanuya 2 oras na ang nakakaraan. Ang bigat nito ay higit pa sa anumang datos. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang industrial powerhouse sa Asya. Sila ang nag-iisang partner sa kasalukuyan na kayang punan ang kakulangan sa kagamitang militar ng NATO ng substantibo. Tumingin si Klaus kay Deputy Secretary General Hansen. Mr. Deputy Secretary General, sinusuportahan ng Germany ang panukala ni Advisor Hamilton. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Inilapag ni Moro ang baso ng tubig at nagsalita. Nawala ang kanyang kaswal na ngiti kanina. Sa halip ay isang seryosong mukha ng isang sundalo. Nais ko ring ipahayag ang pananaw ng France. Nandoon pa rin ang pagmamalaki sa kakayahan ng French Navy. Ngunit kailangan kong aminin ng tapat na ang France lamang o maging ang buong Europa na nagsama-sama ay hindi kayang punan ang kasalukuyang kakulangan sa kagamitang militar sa maikling panahon. Tumingin sa akin si Moro, ang datos na ipinakita ni Advisor Hamilton, ang praktikal na karanasan ng Director Kowalska at ang patotoo ni strategist Nakamura. Pinagsama-sama ang tatlong ito, sa tingin ko, ang hindi pagsasaalang-alang sa estratehikong kooperasyon sa Pilipinas ang siyang walang kabuluhan.
Itinaas ni Emily ang kanyang kamay. Sumasang-ayon din ang United Kingdom na isaalang-alang. Mula sa perspektibo ng Indo-Pacific Strategy, ang pagpapalakas ng kooperasyon sa Pilipinas ay mayroon ding kahulugan. Finland, Estonia, Romania, Turkey, Italy, Spain, Canada, Netherlands, Belgium. Sunod-sunod na nagpahayag ng pagsang-ayon ang bawat isa. Nakita ang mga delegado na dating nanunuya sa akin ngayon ay sunod-sunod na tumatango, lumabo ang aking paningin. Inilapag ni Deputy Secretary General Hansen ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabi na itala ko ang opinyon ng lahat. Naging tahimik ang silid ng pagpupulong. Ang panukala na itaas ang Pilipinas sa posisyon ng pangunahing strategic partner ng NATO na iprinisinta ni Advisor Hamilton ngayon ay isasama sa opisyal na agenda ng NATO Council sa susunod na sesyon. Sa sandaling iyon, si Sofia ang unang pumalakpak. Palakpak, palakpak, palakpak. Mahinahon, ngunit matatag ang mga palakpak. Sumunod si Emily sa pagpalakpak. Pagkatapos ay ang kinatawan ng Finland, isa-isa. Kumalat ang palakpakan. Pumalakpak din si Klaus. Nang makita ko iyon, muntik na akong umiyak. Sa totoo lang, nangangati ang aking ilong. Ang silid ng pagpupulong na ito, mula sa sitwasyon ng isa laban sa 16 oras na ang nakakaraan, ngayon ay naging lubos na pagsang-ayon. Matapos ang opisyal na pagtatapos ng pulong, nagsimulang tumayo ang mga delegado. Inayos nila ang kanilang mga dokumento, inilagay ang mga tablet sa kanilang bag at nag-usap-usap sa maliliit na grupo. Ang tensyon na tumagal ng mahigit 2 oras ay lumuwag. Naiwan sa silid ang isang kakaibang pakiramdam. Inaayos ko ang aking mga dokumento at sinusubukang ibalik ang aking hininga. Nang oras na iyon, nakita ko ang isang kilos sa dulo ng aking paningin. Lumilibot sa mesa si Sofia Kowalska, patungo sa hanay ng mga taga-Masid kung saan nakaupo si Consul Manuel de la Cruz ng Pilipinas. Ikinikuyom ni Consul de la Cruz ang kanyang laptop at naghahanda ng tumayo. Tumigil si Sofia sa harap niya. Consul Manuel. Tinaas ni Consul de la Cruz ang kanyang ulo na may pagkamangha. Ang pagpunta ng isang opisyal na delegado upang lapitan ang isang taga-Masid na tahimik sa buong pulong ay hindi karaniwan. Inilahad ni Sofia ang kanyang kamay. Nagpapasalamat ang Poland sa Pilipinas. Dahil sa mga tangke at self-propelled artillery na iyon, nakakatulog ng mas mahimbing ang mga mamamayan ng Poland. Gusto kong direkta kayong pasalamatan. Gamit ang dalawang kamay, hinawakan ni Consul de la Cruz ang kamay ni Sofia, bahagyang nanginginig ang kanyang labi. Salamat po, Director Kowalska. Isang maikling pangungusap lamang, ngunit ang boses na iyon ay naglalaman ng lahat ng emosyon na pinigil sa loob ng dapang oras. Lumapit si Emily Carter at kinamayan si Consul de la Cruz. Sumunod ang kinatawan ng Finland, ang kinatawan ng Estonia. Isa-isa silang lumapit upang batiin si Consul de la Cruz. At pagkatapos ay dumating ang sandali na pinakamarami kong napansin. Tumayo si Nakamura Tatsuya mula sa hanay ng mga taga-Masid at lumapit kay Consul de la Cruz. Isang maikling katahimikan sa pagitan ng dalawang tao, ang kinatawan ng Japan at Pilipinas, dalawang bansa na may komplikadong kasaysayan, ay nakatayo sa harap ng isa't isa sa basement meeting room ng punong tanggapan ng NATO. Yumuko si Nakamura, isang malalim na pagyuko. Ang pagyuko ng isang opisyal ng Japan sa isang diplomat ng Pilipinas ay hindi karaniwang tanawin. Consul Manuel, marami akong natutunan ngayon. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Nakamura. Muli kong naramdaman ang bigat ng isang bansang tinatawag na Pilipinas. Yumuko rin si Consul de la Cruz bilang pagbati sa kaparehong lalim. Nang itaas nila ang kanilang ulo, nakita kong namumula ang mga sulok ng mata ni Nakamura. Nasaksihan ko iyon at pagkatapos ay umalis. Nakatayo si Klaus Weber sa pintuan ng meeting room, hawak ang kanyang portfolio sa isang kamay at nakasandal sa frame ng pintuan sa kabilang kamay. Nakatingin siya kina Consul de la Cruz at Nakamura. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit wala na ang kayabangan 2 oras na ang nakakaraan. Lumingon si Klaus at lumabas patungo sa pasilyo. Nagtama ang aming mga mata. Dahan-dahan siyang tumango, walang salita, ngunit sapat na iyon. Nagsimulang lumuwag ang silid ng pagpupulong. Isa-isa nang umalis ang mga delegado at unti-unting nawala ang amoy ng espresso.
Inilagay ko ang pahina 42 ng dokumento sa aking portfolio at muling tumingin sa paligid ng silid. Walang laman ang oval table. Nanatili ang mga pangalan ng bansa sa ibabaw nito. Lumabas ako ng meeting room at pumasok sa elevator. Habang umaakyat mula sa ikalawang basement patungo sa ground level, naramdaman ko ang pagkabingi sa aking tainga. Iyon ang reaksyon kapag nawala ang tensyon. Dumaan ako sa main lobby ng punong tanggapan ng NATO at lumabas, malamig ang hangin ng gabi sa Brussels sa aking pisngi. Itinaas ko ang kwelyo ng aking jacket, lumakad patungo sa parking lot at biglang huminto. Naaaninag sa salamin ng gusali ang gabi ng Brussels. Isang tanawin ng lungsod na pinagsama-sama ng kulay kahel na ilaw ng kalsada at ilaw ng sasakyan. Karaniwan ay dadaan lamang ako ng hindi napapansin, ngunit ngayon, kakaibang ganda nito. Kinuha ko ang aking wallet mula sa bulsa. Sa loob ay mayroong isang lumang larawan, isang itim at puting larawan na dilaw na ang mga sulok. Isang batang US Army Corporal ang nakatayo sa isang dirt road sa Pilipinas. Sa likuran ay ang mga guho ng isang gusali at sa gilid ng kalsada ay dalawang batang Pilipino na walang sapin ang paa. Direkta silang nakatingin sa kamera. Hindi iyon tingin ng takot. Iyon ay tingin na naglalaman ng kuryosidad at isang determinasyon na nakatuon sa isang bagay. Iyon ang larawan na kinunan ng aking ama 60 taon na ang nakakaraan. Ama, isang monologo ang umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng gabi. Naaalala mo pa ba ang bansang nakita mo? Sabi mo, puro abo lang doon, walang kalsada, walang kuryente, walang sapat na pagkain. Lumabo ang tanawin ng gabi ng Brussels. Mayroong isang mainit na bagay na umaakyat sa aking mga mata. Ang bansang iyon ay nagpabago sa buong NATO ngayon. Kinilala ng 16 na delegado ng pambansang seguridad na hindi maaaring wala ang Pilipinas. Ang mga inapo ng mga batang walang sapin ang paa na nakita mo ay nagtayo ng isang bansa na gumagawa ng halos kalahati ng mga barko sa mundo, nagkukumpuni ng mga warship para sa pinakamakapangyarihang hukbong dagat at nag-export ng tangke sa Europa. Ibinalik ko ang larawan sa wallet. Malamig at nanginginig ang aking mga daliri. Hindi lang dahil sa lamig. Tama ka, Ama. Iba talaga ang bansang iyon. Iba na ang kanilang mga mata. Isinukbit ko ang aking dalawang kamay sa bulsa ng jacket at nagsimulang lumakad. Magaan ang aking mga hakbang. 32 taon sa Pentagon, nakagawa na ako ng daan-daang presentasyon. Ngunit hindi kailanman ganito kabilis ang tibok ng aking puso tulad ngayon. Habang naglalakad, naisip ko, iba na ang 21 siglo. Dati, ang isang bansa na may malaking teritoryo, malaking populasyon, at nagmamay-ari ng nuclear weapons ay isang superpower. Ngunit ngayon, iba na. Ang isang bansa na kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang bansa. Ang isang bansa na kung wala ito, hindi kayang gumana ang mundo, ay nagiging isang hindi matatawarang entidad. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng 21 siglo. Nagawa iyan ng Pilipinas. Mula sa tumpok ng abo, sila ay naging isang bansang kinikilala ng buong mundo na hindi maaaring palitan. Hindi sila bumagsak sa harap ng pagbobomba, sa harap ng krisis sa ekonomiya, sa harap ng mga parusa. Sa bawat pagkadapa, muli silang bumangon ng mas malakas. At hindi lamang ito kuwento ng Pilipinas, ganoon din ang tao. Hindi ang laki kundi ang papel, hindi ang lakas kundi ang pangangailangan. Hindi ang sariling pagsasabi na, hindi pwede kung wala ako, kundi ang natural na pagdama ng mga tao sa paligid na hindi pwede kung wala ang taong ito. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Ang mga kalye ng Brussels sa gabi ay kumikislap sa kulay kahel na ilaw. Nang makarating ako sa parking lot, bago sumakay sa sasakyan, muli kong tiningnan ang gusali ng punong tanggapan ng NATO. Nakailaw pa rin ang mga ilaw sa meeting room sa ikalawang basement. Marahil ay nanatili pa si Deputy Secretary General Hansen upang tapusin ang trabaho. Bukas, ang minuto ng pulong ngayon ay iaakyat sa NATO Council. Sinimulan ko ang sasakyan. Tumutugtog ang musika mula sa radyo. Isang klasikal na musika na hindi ko alam ang pangalan ngunit lubos na akma sa aking kalooban ngayon. Habang nagmamaneho sa sentro ng Brussels, bahagya kong binuksan ang bintana, napakasarap ng malamig na hangin ng gabi na pumasok sa sasakyan. Ngayon, ang araw na ang isang bansa mula sa abo
ay nagpabago sa buong NATO. Ang tingin na nakita ng aking ama 60 taon na ang nakakaraan, sa wakas ay nakarating dito. Natutuwa ako na naibahagi ko ang kwentong ito sa inyo. Salamat sa pakikinig sa isang mahabang kwento. Iyan ang nakakagulat na kwento na naganap sa meeting room ng 6-6 na bansa ng NATO. Upang mas maraming tao pa ang makaalam sa kapangyarihan ng Pilipinas, mangyaring ibahagi ng malawakan ang kwentong ito. Ang bansang ating binuo ay kinilala ng buong mundo.